Hi guys! Welcome back to our channel. So in this video, sasagutin natin yung tanong ng ilan sa mga kababayan natin na papaano ba makahanap ng uupahan dito sa Canada. Yan, alam ko maraming paparating na mga kababayan natin dito and lalo na mag-uumpisa ang fall term para sa mga international students. So may mga nagme-message din sa atin so pasensya na rin po na hindi kami nakaka-reply kasi as of the moment din wala kami pang knowledge sa mga available or existing na apartments around us, but ito ide-direct namin kayo kung paano kayo makakahanap ng inyong uupahan dito sa Canada. So if you're interested in this topic, please keep on watching. So ayan na nga guys na-mention ko na may mga ilan-ilan din tayong kababayan na nagme-message sa atin papaano or kung meron daw ba tayong alam na kung saan may mauupahan dito sa Canada, particularly dito sa aming lugar sa Calgary. Kasi nga naman, yung iba maraming mga temporary foreign workers, pwede ring landed PRs na sila, or pwede ring incoming international students sila this coming September or fall intake. Yan nga ang very first step talaga dito sa Canada kung dito kayo pupunta ay saan nga ba kayo tutuloy or mangungupahan. Yan ang aming struggle din sa umpisa. And isa sa mga factors din na kinonsider namin sa paghahanap ng province na pupunta namin sa Canada ay magkaroon sana ng kakilala. Kakilala para may matanungan kami sa mga bagay-bagay since nga foreign country ito. Wala kaming kaalam-alam ano yung mga bagay, ano yung mga mangyayari, ano yung meron dito sa lugar na to. So, ito magbibigay kami ng ilang tips para sa inyo and para mag-guidean rin kayo para makakuha kayo ng mauupahan dito sa Canada. And since nga papunta na kayo dito sa Canada, alam ko mahaba na ang listahan ng mga gagawin nyo paglapag nyo pa lang dito. First day pa lang din namin sa Canada, sobrang daming inasikaso na rin namin, lalo na kinabukasan ng pagdating namin ay may pasok na para sa akin. So, isa na doon ang pagkuha ng social insurance number, pagpunta sa registry para makakuha ng health card, and pagkuha ng SIM, and then internet, and such other things. So, kung gusto nyo mabawasan yung mga gagawin sa inyong listahan, you can consider already getting a Canadian SIM while still being in the Philippines. So, this Canadian SIM can already give you unlimited Canada-wide calls and international text messages. It has no activation fee, no contract plan, and you can already start building your credit score upon landing here in Canada. And finally, this SIM can be activated 24 hours prior to your departure. So aside sa pagkuha ng SIM before getting here in Canada, pwede nyo na rin ibawas sa mahaba nyong listahan ang pagkuha na agad ng home internet. Wow! Yes, you heard it right. Pwede nyo nang makuha ang device for your Rogers 5G home internet sa designated airports, and it will just cost you $55 a month, and that will already give you 500 gigabytes of data and will cost you no setup fees. And take note guys, if meron na kayong Rogers SIM card, you can get an additional $10 off dito sa $55 per month na rate nila. So if you're interested in checking out this limited offer for the home internet as well as for the Canadian SIM, para meron na kayong ready SIM and home internet once you land here in Canada, you can click the link in the description box below, and antayin nyo na lang ang tawag ng agent ng Canadian SIM. So balik na tayo sa mga tips on how you can search for a rental apartment here in Canada. So first thing that we can give you as a tip is try to search or connect with your friends and families or relatives kung meron man dito sa pupuntahan ninyo. So kami, when we
decided na dito kami sa Alberta and particularly sa Calgary, no, inisip namin sino ba yung mga kakilala namin, may kaibigan ba kami dito or kamag-anak, and fortunately merong kabarkada dito si Alwin and sa kanya kami kumonek kung meron siyang alam na pwedeng rentahan. And alam nyo yun, very good news na sa rental place din nila may unit na available. Kaya very big help talaga sa amin and relief na siya yung tumulong i-view namin yung place na available and sa kanya rin kami nag-deposit para ibigay nila doon sa may-ari yung aming security deposit and first month pay. So, ganun, try nyo rin if meron kayong kakilala or mapagkakatiwala ang mga kaibigan or kamag-anak. So, second tip is that if ever naman wala kayong kakilala, kaibigan, or kamag-anak, syempre dito sa Canada, which is not very impossible, no? Alam ko maraming Pinoy na nakikipagsapalaran lang first time sa kanilang pamilya at walang kakilala talaga sa bansang tatahakin nila. So, you can search for the following websites. So, check nyo yung Kijiji, check nyo yung RentFaster, and then check nyo yung FB Marketplace. So, just try to change yung location, set it kung saan kayo pupunta or saan nyo yung target manirahan or magtrabaho. So, makakatulong din yon kasi before we even decided to pay for our rental unit before sa friend nga ni Alwin, nag-check rin kami sa RentFaster and Kijiji para din may other options kami kasi mas maganda din na mas malapit tayo sa mga transportation system like bus stops or train stations or mas malapit tayo sa intended workplace or yung school din natin. Kasi yun nga, big consideration dito lalo na sa Alberta since dito mas matagal talaga ang winter, no, at ang maraming snow, ay dapat mas malapit ka sa transpo system kung wala kang sasakyan. So the third tip that we can give to you is that you can try to join Filipino community groups. Yan, marami nito sa Facebook and you can just modify depending on your intended place or location or province. So kung nandito kayo guys sa Calgary, you can try joining yung mga Facebook groups na Pinoy Canada Calgary or even Pinoy sa Calgary, Filipinos sa Calgary, Filipinos in Calgary. So, even Filipino state students, yan, marami. Just type the keyword Filipino or Pinoy in Calgary, maglalabasan na yan and join those groups. Kasi malaking tulong din yun guys, from time to time, nagpo-post yung ibang mga lessors ng kanilang mga pwedeng pinapaupahang bahay or even bed space kung yun yung option ninyo. And pwede rin nga whole house ang dami rin nagpapaupa dito. So, try to join those groups. So, kung nasa Ontario naman kayo or British Columbia, i-modify nyo lang yung search button sa Marketplace or sa FB groups. And yan, pwede na rin kayong kumonek sa ating mga kababayang Pilipino na nagpapaupa and pwedeng makatulong sa inyo sa paghahanap ninyo ng rental place. And then, talking about renting here in Canada, no, you should also consider these several factors na pwedeng makaapekto yan sa paghahanap ninyo ng uupahan. First and foremost, ito na lang ha, yung budget. Alam nyo naman sa tumataas na cost of living dito sa Canada, you must set your own budget. Ang budget nyo ba ay pang whole house or ang gusto nyo basement muna kasi basement is cheaper of course than renting a house kung big family kayo. Or kung gusto nyo, rent lang kayo ng room and then may ka-share kayo na other couple. Actually, ang dami kong kakilalang nag-share ng room in one house. So, para rin yon makatipid kayo sa expenses and utilities kasi nga may kahati kayo. And then, another factor that you should consider when looking for a rental place is may parking ba? Kung magkakaroon kayo ng sasakyan, ano ba ang preference nyo? Street parking ba o gusto nyo talaga ng underground parking or covered yung mapaparkingan ninyo? So, these are the things that you have to consider. And then, aside from that, you should also check if yung landlord
nyo ay nagre-require ng tenant insurance para ma-complete yung lease ninyo. Otherwise kasi, hindi ka nila tatanggapin as a lessee. So, sa first place namin, required yon tenant insurance. Kung kumuha kami, nagbayad kami monthly. So, dito naman, hindi kami required. So, it's the preference of the landlord. And you should follow that if they would require a tenant's insurance. And then as I've mentioned, you should also consider the accessibility sa public transportation. Lalong-lalo na kung wala pa kayong plano magkaroon ng car in the first few months or few years. So maganda malapit kayo sa bus stops or train stations. And then another thing to consider, yung accessibility ninyo sa work or your school. So depende sa inyong purpose, no? So mas maganda, mas malapit if ever, para rin hindi kayo mahirapan during winter. And then syempre no, when looking for a rental place, you should also consider the safety of the neighborhood or the community. Kasi alam nyo naman, may mga communities pa rin in different parts of Canada na seems like dangerous or hotspot. So maganda maiwasan nyo yon, lalong-lalo na kung meron kayong mga bata or kung wala kayong car or transportation, tas maglalakad kayo sa gabi. So, yan. Those are the things that you have to consider when searching or looking for a rental place here in Canada. And then finally, no, bago natin tapusin itong video na to, just to remind everyone to be careful with the scammers. So, paano ba tayo makakaiwas sa mga scammers pag gusto natin maghanap ng uupahan dito sa Canada? So, unang-una, if we have a friend or relative here and meron tayong nakitang interested tayong upahan, no, pwede nating pasuyuan yung friend natin or relative na i-view yung place na yon. Kasi minsan, no, yung scammer nagpo-post lang ng place pero hindi pala nag-e-exist doon sa address na yon. So, para mas sure, diba, magkaroon kayo ng pa-viewing para sa friend niyo or relative and isa-send na lang sa inyo yung pictures na yon. So, kung walang friend or relative naman, ask them to send you a virtual video. Yan, pwede kayong makipag-video chat para malaman nyo na yung place or apartment na yon ay nag-e-exist. So, pasend rin kayo ng mga pictures and i-check nyo rin yan sa Google Maps. Yan, kung nag-e-exist din ba yung location na yon sa sinabi niyang address. And then, just a reminder para iwas scam, no? Para sa viewing ninyo, whether virtual man yan or physical, may papapuntahin kayong kaibigan or kamag-anak, don't ever send a deposit para lang makapag-viewing. So, kung legitimate yan sila, hindi yan manghihingi ng deposit. Usually, ang nakaka-scam ay nasa halagang $100, $200. So, kung nanghihingi ng deposit yung kausap ninyo just to view the apartment, no? Yan, red flag na yon. Just be careful. So, you can just look for another one, no? Kesa ma-scam kayo ng tao na yon. And finally, ito, no, another red flag, and you should not forget, if it's too good to be true, yan, definitely scam yan. Lalo na sa ngayon na tumataas ang mga rental prices dito sa Calgary and sa buong Canada, no? Kung bibigyan kayo ng offer na, for example, $1,000 a month, inclusive of utilities, for 3-bedroom, nako, magtaka na kayo, pwedeng appealing sa inyo kasi nga napakamura. Pero, yan, research nyo guys yung current market price sa pupuntahan yung city or province. Kasi, if it's too good to be true, then definitely, this is a scam. So, yun lang guys ang ating vlog for today. I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. So, if you have any questions, you can leave your questions down below. And sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So, yeah, we'll see you on the next one. Peace!